Nakangisi si Kang Wu sa nakitang kahambugan ng paslit na demon, mukhang hindi nito kilala ang kaharap kaya't ganun na lang magyabang. Ayon sa arroganting si Lucis, alam niyang isa sa mga prince si Satan at pangalawa sa buong demonic demon, gayon din ang pagiging pinuno niya sa demonic order. Saad naman ni Kang Wu na wala ngayon sa harapan niya si Lucis kung sapat ang nalalaman nito tungkol sa kanya, sarkastiko pa niyang tanong kung talaga bang tinuruan ito ni Lucifer. Uminit naman ang ulo ni Lucis at pasiga na pinagbantaan ng ating bida na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang ama, gayong nagtatago siya na parang daga matapos mag-declare ng digmaan laban kay Lucifer. Natawa naman si Kang Wu sa pinagsasabi ni Lucis sa kasinabing ang ito din naman ang gawain ni Lucifer, ang magtago na parang daga. Hindi niya din maiwasang maliitin na si Lucis ang ipinadala nito upang makaharap siya. Kinolman naman ni Lucis ang sarili dahil aniyay hindi na kailangang ang ama pa niya ang humarap sa isang pipityuging gaya ni Satan. Tinawag naman ni Kang Wu na tanga ang batang demon na ikinainis nito, samantalang sa isip-isip ni Lucis kayang-kaya niyang tapusin si Kang Wu matapos akalain na mahina ang ating bida dahil hindi niya maramdaman ang bigat ng presensya nito. Natigilan naman ay Lucis nang pansinin ni Kang Wu ang panlabas niyang anyo na hawig sa isang tao. Bigla na lang niyang naalala kung paano siya maliitin noon ng mga demon sa kanyang nakakadiring itsura na mas lamang pa ang itsurang tao kesa demon. Mula noon nangako siya sa sariling dapat na mapatunayan niya sa mga nanghamak sa kanya at sa kanyang ina, na siya nga ay anak ni Lucifer at dugo ng isang demonic god. Upang pagtakpan ang sariling saloobin, sinabi ni Lucis na si Satan na isang prince ay tinalo lang din ng Demon King na isang tao. Umaapoy ang pagnanais niyang mapatay doon mismo ay Satan upang mapatunayan ang sarili. Nakangiwit na inasar naman ng yulaga nating bida si Lucis at sinabing paniguradong tutulo ang uhog ni Lucifer sa pagiyak, sakaling nadinig nito ang pang-iinsulto ni Lucis sa mga princess dahil isa din ay Lucifer sa mga tinalo ng Demon King. Hindi naman maiwasang map-icon ni Kang Wu sa kadaldalan ni Lucis at sa mga walang kwenta nitong banat. Matapos yun inilabas ni Lucis ang kapangyarihan sa kapaghahamon na kung isang ang prince si Satan ay ipakita nito sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Malakas na tumawa naman si Kang Wu sa kasaad na kung ito ang nais ni Lucis magpapakilala siya sa pamamagitan ng kanyang lakas. Sigaw ni Kang Wu na ngayon ni Lucis patunayan ang kanyang halaga, na hindi kaseangan sa hangin ng pagbuhay sa kanya. Nakangising nag-iintay si Kang Wu sa pag-atake ni Lucis. Ngunit ang batang demon ay puro daldal at dami-depensa na hindi niya kailangang patunayan ang sarili. Matapos ang mahabang paghahambog, muling naghanda si Lucis na umatake, ngunit bago yun saad niya kay Satan na huli na kahit na magmakaawa pa ito sa kanya. Nagbigay naman ito ng pananabik sa ating bida dahil ito mismo ang kanyang pinakaaantay. Nakangiti ang batang demon na tinawag ang kanyang kanang kamay at sinabing panoodin nitong mabuti kung paano niya ilalampaso ang walang kwentang si Satan. Pagpapatuloy pa niya na hindi siya isang walang binatbat na demon kundi matapang na dugo ni Lucifer. Nasapo naman ni Kang Wu ang ulo sa inip sa walang tigil na kadaldalan ni Lucis, alam niyang kapag tumagal pa ay tuluyan nang mawawala ang kanyang konsepto bilang si Satan. Ilang minuto na ang lumipas, patuloy pa din sa pagambog si Lucis at wala pa ding pinapakawalang atake maski isa. Sa inis ni Kang Wu malakas na binigwasan niya ito sa ulo at kaagad bumulagta ang hambog na demon. Babangon pa sana si Lucis nang bigla siyang apakan ng inis na si Kang Wu sa ulo. Paulit-ulit niya itong inapakan at inuntog sa sahig dahil sa nakakarindi nitong mga rant tungkol sa pagpapatunay sa kanyang sarili. Sasaklulo pa sana ang kanang kamay ni Lucis ngunit kaagad itong sinakal ni Balak upang pigilan, habang sa kabilang banda patuloy na binubugbog ni Kang Wu si Lucis sa aniyay hirap niyang pagset ng mood para sa labanan na dapat siya ang bida, ngunit nagbida-bida naman ang batang demon na para bang siya ang nagsulat ng istorya sa manhwa. Tumigil lang si Kang Wu sa pambubugbog kay Lucis nang tawagin siya ni Lilith at ipinakita sa kanya ang bilog na bagay na aniyay hinahanap ni Kang Wu. Nang hindi na makagulapay si Lucis, nakahinga naman ng maluwag ang ating bida na para bang nawala ang lahat niyang inis kanina. Gamit ang bilog na bagay kanina hinarap ni Kang Wu ay Lucifer, kaagad nitong nakita ang anak niyang nakakadena sa gitna habang may nakaabang na pamutol ng leeg sa itaas nito. Takang tanong ni Lucifer kung anong ginagawa doon ng kanyang anak. Iniharap naman ni Kang Wu ang mukha ni Lucis sa kanyang ama, sa kasaad na si Lucis na mismo ang kanyang tanungin. Napakapit na lang ng mahigpit si Lucifer sa kanyang trono nang madinig ang paghingi ng tawad ni Lucis sa kanya.
Batid ni Lucifer na hindi nagtungo ng Eleanor si Satan kaya't napag-alaman niyang si Lucis ang nagtungo sa Earth upang harapin si Satan. Alam niyang ng oras na harapin ni Satan ang kanyang anak ay tiyak na ang pagkatalo nito, dahil ibang level ang kapangyarihan ng mga prince kumpara sa isang demon. Tinawag na bastardo ni Lucifer ang sarili niyang anak, na hindi naman magawang makatingin ng derecho sa kanyang ama. Pinutol naman ni Kang Wu ang tensyon sa mag-ama saka sinabing saka na nila pag-usapan ang usaping pamilya. Uumpisahan pa lang ni Kang Wu na ipaalam kay Lucifer ang nais niyang mangyari, ngunit nagulat siya nang iutos nitong patayin na lang ni Satan ang kanyang anak. Saad ni Lucifer na wala siyang balak na mag-alaga ng paslit na wala pang alam sa mundo hanggang ngayon, pagmamaliit pa niya sa anak na ito marahil ang limitasyon ng isang asong kalye. Sinabi naman ni Kang Wu na si Lucis ay dugo pa din ni Lucifer ngunit patuloy sa katigasan ng puso ay Lucifer, na sinabing kailan pa naging mahalaga sa kanya ang koneksyon sa dugo. Saad pa niya na hindi kailangan ng demon ng isang anak at si Lucis para sa kanya ay isa lamang pagkakamali. Lihim na napangiti naman si Kang Wu sa kabila ng mga nadinig, saad niya na hindi niya papatagalan ang bihag na wala naman palang silbi sa kapinitik ang daliri upang putulin ang lubog na pumipigil sa patalim na nasa itaas ni Lucis. Nang makitang mapuputol ang ulo ng kanyang anak, patalo na sumigaw si Lucifer upang ipahinto ito. Huli na nang mapagtantong nalinlang siya ng ating bida dahil wala naman itong balak na patayin ang bastardo niyang anak. Humagalpak ng tawa ang couple nating bida sa napaka-cute na reaksyon ni Lucifer. Ulit-ulit pa niyang ginagaya ang paraan ng pagsigaw nito kanina upang pigilan siya. Hinailan niya ang sungay ni Lucis na napangiwit na lang sa sakit saka saad na wala siyang tatay kaya't hindi niya alam ang pakiramdam. Malademonyo pa siyang ngumisi saka mapang-asar na saad na ito marahil ang tinatawag nilang puso ng isang ama. Sa huli-muli na namang naisahan ng couple na si Kang Wu ang mag-amang demon.